Kasi meron po tayong napaka-importanting series po sa buwan po na ito. And it is entitled Inner Fortitude. Ayan. Inner Fortitude. Pag sinabi po nating inner fortitude, ang tanong, meron po ba tayong tibay ng loob na pangmatagalan? Ayan, tatagal ka ba? Sabihin mo nga sa katabi mo, tatagal ka ba? So meron po tayong tibay ng loob na tumatagal po ito. Okay? Actually, binanggit ko po kay Kuya Abe ay endurance. Kasi po ito pong endurance, ito po yung madalas ma-encounter po natin sa Bible, instead po the fortitude. Okay? Hindi po common na mamimit po natin yung salitang fortitude. Ang mas malabang po sa mga verses, ang ma-encounter po natin ay endurance. Pero alam po ninyo mga kapatid, pag sinabi po natin fortitude, yung tibay na sinasabi po natin, it's more of the work of the mind. Yan. Talagang nag-ooperate yung mind. Yung mind po ay settled. Meron po siyang strong conviction. Kaya po, sinasabi po natin na matibay po talaga, okay? Settled po kasi yung isip. So ngayon po, in relation sa atin pong series, ang topic po natin ay unmoved. Yan. Nasa 1 Corinthians 15:58 na very familiar po sa atin itong verse na to. 1 Corinthians 15:58, sabi po diyan, therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord, your labor is not in vain. Sa Tagalog, medyo mas mahaba-haba po yan mga kapatid. Pero for the sake lang po na talagang manamnam po natin, meditate po talaga natin ng gusto, ito pong mga verses na to, basahin din po natin sa Tagalog. Sabi po sa unang Korinto 15:58, kaya nga, mga minamahal na kapatid, magpakatatag kayo at huwag manghihina. In other translation, huwag matitinag sa inyong pananampalataya. Magpakasipag kayo sa gawaing ibinigay sa inyo ng Panginoon dahil alam ninyo na hindi masasayang ang mga paghihirap ninyo para sa Kanya. May the Lord add blessing upon the reading of His Word. Alam po ninyo, medyo nag-segue po dyan sa verse 58. Ang pinaka-context po ng 1 Corinthians 15 ay tungkol po sa resurrection. Actually, it was a long discussion about the resurrection. In particular, ang pinag-uusapan po dyan, yung resurrection po ni Jesus Christ. Yung pagkabuhay na muli ng Panginoong Jesus. Pinag-uusapan pa po dyan, if it is physical body talaga yung bumangon. Kasi kailangan po ma-establish po yan. Kasi nga po, papaano po yung mga nananampalataya kay Jesus? Pag settled po yan, it was really a victory for us. Na ang kamatayan, hindi po ito yung ending ng buhay. Kundi po, meron talagang resurrection kasi ipinakita mismo ng Panginoon nung siya po ay nalibing, muli po siyang nabuhay. And it will be a guarantee na mangyayari po yan sa mga anak ng Diyos. Anyway, sabi nga po natin, it was a long discussion of doctrine, pero in-establish po yan ni Paul, yung katotohanan na meron po talagang resurrection. Ang resurrection po na ito ay mararanasan po ng mga nananampalataya sa ating Panginoon. Pero, siyempre, yung sabi nga natin, biglang nag-segue, bakit pinag-uusapan ng resurrection, buhay ka pa naman? Sabi nung sa katabi mo, buhay ka nga ba? Kung buhay ka, eto po mga kapatid, sa haba ng pag-uusap, imagine po niya na biglang verse 58, napakaraming verses, sa haba ng pag-uusap, biglang dumating po sa ganitong point. Mga resurrection, pagkabuhay ang pinag-uusapan, pero buhay ka eh. Buhay ka pa naman ngayon. So, ano ang gagawin mo? Things that we should do here and now.
dito po sa atin pong kalagayan ngayon at simula ngayon, ano po ang dapat nating gawin habang tayo po ay buhay at habang iniintay po natin yan, pwedeng malayo pa naman, pero iniintay po natin yan, but for now, na tayo po ay malalakas naman at pinagkakalooban pa ng God through His grace, na handyan pa po yan, lakas na yan, ano po ang ating dapat gawin? Okay? Although maraming doctrine, pero ano ang dapat po nating gawin, mga kapatid, as a way of thanking Him dahil may victory po tayo sa Kanya. Dahil po sa Kanya pong pangako na buhay po sa atin. So kaya po may title po tayo na unmoved. Yan pong unmoved na yan po yung mga bagay na dapat pong makita sa atin kung talaga tayo ay buhay pa at nagpapatuloy para at least in gratitude to God, makapagsauli naman po tayo ng kagandahang loob po sa Kanya. So, ano po ang makikita po natin dito, mga kapatid? Magagandang bagay na dapat po nating makita dito po sa unmoved po na ito. Maipapakita po natin na tayo po ay hindi natitinag. Number one, if you stand your ground. Sabihin po natin, stand your ground. Sabi po sa 1 Corinthians 15:58, verse 15:58a, therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable. Dito po sa line po na to, dito po sa sentence po na to, meron pong dalawang binanggit po na adjectives. Ano po yung mga adjectives na binanggit? Steadfast and immovable. Pinagsama na po natin. Actually po, yung dalawang salita po na yan, pagka tinitingnan po natin, at hindi po talaga natin masyadong pinag-isipan, hindi po natin alam ang context, mukhang synonymous lang, mukhang parang wala namang masyadong pagkakaiba po yan. Pero meron po yan, mga kapatid. In standing our ground, be steadfast, immovable. Ano po ang ibig sabihin pag sinabi po nating steadfast? Okay? Steadfast. Ang ibig pong sabihin yan ay to establish, fixed, settled, firm, or solid. Yan. Matibay, solido. Yan. Hindi talaga natitinag, matibay, yan, established, settled. Yan. So, ito pong mga salita po na ito, mga synonyms na binanggit, it refers to our faith and conviction in God. May kinalaman po ito. Ang tinutukoy, doon po sa context na sinabing be steadfast, may kinalaman po yan sa pananampalataya natin sa Panginoong Hesus. May kinalaman po yan sa conviction natin, sa katotohanan na atin pong tinanggap. Tingnan po ninyo, mga kapatid, usod lang po ako ng konti, baka wala po dyan sa ating PowerPoint. 1 Corinthians 15:56 to 57, 58 yung binasa natin. No? Basahin ko lang yung 56 and 57. May kapangyarihan lamang ang kamatayan sa atin dahil sa kasalanan. At may kapangyarihan ang kasalanan sa atin dahil mayroong kautusan. Ngunit salamat sa Diyos dahil binigyan niya tayo ng tagumpay sa mga bagay na ito sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. So dahil po sa Panginoong Hesus, napagtagumpayan na po natin unang-una yung kamatayan. Kasi na-conquer na po niya yung death. Okay? Yung pong kamatayan, yung walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos, na-conquer na po natin yun. Na-conquer na po ng Panginoong Hesus. Pangalawa po, yung kasalanan, iyan na po ay wala na din pong kapangyarihan sa atin dahil kung lumapit po tayo sa Panginoon at ipinahayag natin ang kasalanan natin sa Kanya, tayo ay Kanyang pinatawad. Yan, binubura na po yan ng Panginoon. Okay?
So wala na pong kapangyarihan po iyan, mga kapatid. Wala na rin pong kapangyarihan ang kautusan sa atin, tatlong bagay, dahil po namumuhay po tayo sa biyaya ng ating pong Panginoon. Grace ng God po yan. Hindi dahil sa paggawa natin ng mabuti, hindi dahil sa pagsunod po natin sa kautusan. So, yung victory po na yan is great and vital na ang atin lang po talaga maisusukli sa Panginoon ay maging firm po tayo and fully settled, fully committed sa Kanya. Nananampalataya po tayo sa Kanya. Okay? So, yun po yung magandang bagay na dapat po nating makita dito po sa verse po na ito. In Colossians 1:21 to 23, noong una ay malayo kayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa kasamaan ng inyong pag-iisip at mga gawa. Pero ngayon, ibinalik na niya kayo sa kanyang sarili sa magitan ng kamatayan ng katawang tao ni Kristo. Kaya maihaharap na kayo sa kanya na banal, malinis, walang kapintasan. Pero kailangan ninyong manatiling tapat, yan, sinasabi po natin, kailangan po nating manatiling tapat at matatag sa pananampalataya at huwag hayaang mawala ang pag-asang dulot ng magandang balita na narinig ninyo. Ang magandang balita na ito'y pinahayag na sa buong mundo at akong si Pablo ay naging lingkod nito. So, ito po yung sinasabi po natin, it is a conviction. Pag sinabing steadfast, it is our conviction to our faith. Okay? Malalim na conviction sa pananampalataya sa Panginoong Hesus. Hindi po natin yan hihiwalayan. Matatag po tayo dyan. At yung katuruan na atin pong natanggap, patuloy po nating pinanghahawakan, niyayakap, at nananatili tayong sinusunod. Ang next na adjective na nakita po natin ay immovable. Sabi natin parang may pagkakahawig siya. Pero yung isa, it refers to our faith and conviction. Pero ito pong immovable, it refers to outside force. Pag sinabing immovable, ang tinutukoy po nito, yung dumarating po na force from the outside. Okay? Ano pong mga force po yan? Halimbawa po, may mga circumstances na dumarating po sa atin, hindi po natin naaasahan. Tayo po ba yung tipo na nag-i-slip po kaagad? Na nadudulas po kaagad, bumabaksak po kaagad dahil lamang po doon sa force outside na na-experience po natin. Meron po ganyan talaga, no? Darating po sa atin yung mga sufferings, dadating po sa atin yung mga testing sa atin pong buhay. So yan po yung galing po sa labas. Ang sabi po sa atin ni Paul, be immovable. Iba pa po ito mga kapatid ho. Sa normal na kalagayan po natin, meron po tayong kaaway. Kabilang po ito sa outside force na sinasabi po natin. Ang kaaway, marami po siyang tactic to deceive us. Ang kaaway, marami pong ginagawa para tayo ay panghinain. Okay? Kaya po yung sinasabi natin, pag sinabing immovable, inability to move by outside circumstances. Mautak ang kaaway. Yan, dinadaya tayo, but still, dapat immovable tayo. Yung labas na puwersa, dapat very strong po tayo na hindi po tayo talaga natitinag ng mga bagay po na ito. Tingnan po natin, Acts 4:18 to 20. Acts 4:18 to 20, isa po ito sa mga outside force na sinasabi natin. Outside circumstances. Ipinatawag nila sina Pedro at Juan at sinabing huwag nang magsalita o magturo kay Jesus. Pero, ayan, ito na po yung kaduktong. Pero sumagot sina Pedro at Juan, isipin nga ninyong mabuti kung alin ang tama sa paningin ng Diyos.
at sumunod sa inyo o sumunod sa Diyos. Hindi pwedeng hindi namin ipahayag ang aming nakita at narinig. Ito po mga kapatid yung very basic example. Kasi nga po napaka-passionate nila Peter. Yan, kakaka-ascend lang po ni Jesus po dito. Tapos sila po ay puspos ng banal na Espiritu. Dahil puspos ng banal na Espiritu, talagang ganon sila kabold mag-preach. Binabawalan po sila ng mga punong saserdote, yung mga high priest, yung po mga taong simbahan po noon, mga religious people, pero hindi po sila nagpapigil eh. Ang sabi po nila, isipin nyo nga mabuti. Ano ba ang mas maganda? Magpapigil kami sa inyo o sundin namin ang Panginoon? Okay? Sabi niya sa bandang huli, hindi pwedeng hindi namin ipahayag ang aming nakita at narinig. Okay, kung ano yung na-experience nila sa Panginoong Jesus. So, yan po yung una. Meron po ba tayong ganong klase? Malupit na kaya nating manindigan po talaga. Standing on your ground. Okay? Number 2, abound in every good work. Abound in every good work. Verse 58b, sabi sa verse, always abounding in the work of the Lord. Ang idea po mga kapatid, pag sinabi po nating abounding, overabundant po yan. Overabundant. Talagang umaapaw, okay? Sanay tayo sa umaapaw na blessing eh. Amen po ba? Pagka-blessing gusto natin umaapaw. Pero tinutukoy po dito mga kapatid, work of the Lord. Dapat umaapaw din yung ating ginagawa sa Lord. Meron po bang gano'n? Parang sobra na, no? Yung ang dami mo na masyadong ginagawa, apaw na, okay? Siguro pagka i-assess natin, meron sigurong season tayo na gano'n, pero parang sa ngayon, hindi ko pa nakikita na may umaapaw na paglilingkod talaga sa atin. Ito pong word na to ay parang pagdidescribe ng mga basket na dala-dala po ng mga alagad after the miracle of feeding the multitude. Alam po ninyo, after the feeding of the multitude, na-satisfy po yung mga tao, nabusog po sila, meron pa pong sumobra na 12 baskets. At ito pong sumobra po na ito mga kapatid, parang yun po yung description ng word na super abundant. Sobra-sobra, labis-labis, okay? Isa pa po mga kapatid, parang ito rin yung descriptions ng prodigal son kung paano po niya i-describe sa tahanan ng kanyang ama. Di ba lumayas po siya, tapos nakikisalo na lang po siya sa mga hayop. Okay? Kaya nagbalik yung kanyang alaala, yung sa bahay nga namin, yung mga servants. Okay? How many of my father's hired servants have more than enough bread, but I perish here with hunger. So nakita po niya, napaka-abundant do sa bahay ng aking ama. Yan po yung idea mga kapatid. Pag sinabi po nating abounding in the work of the Lord. But sa totoo lang, it stands in contrast talaga sa mga kapanahunan po natin. Kung dinidescribe po natin yung ganong klase ng abundance, kumusta kaya in the Lord's work? Okay? Patong-patong po ba ang atin pong ginagawa para sa Lord? Abounding po ba talaga yung atin pong ministry? Ang marami po, mga kapatid, bumaboundary lang. Hello, mga kapatid. Ano po ba ang ibig sabihin pag sinabing bumaboundary? Parang enough na to no? Parang ganon, enough na. Pwede ka nang umuwi kasi may pang-boundary ka na. Enough. Nililimit mo lang.
Okay? Hanggang doon lang talaga. Pero sinabi nating super abundant, abounding in every good work. Kaya, mga kapatid, wag po nating parang ilimit yung pwede nating gawin kay Lord. Okay? Sa totoo lang, halimbawa po, pag may Wednesday tayo, kaminsan satisfied na tayo dyan. Pag nagtawag po tayo ng another gawain ng Saturday, matatapos lang natin mag-meet nung Wednesday para saan naman yung Saturday? Bukas nga lang, babalik na tayo sa church ulit. So, doon po makikita natin, hindi nag-a-abound. Okay? But this should be our life. Ito na po talaga yung buhay po natin. Kadalasan nga po, inaayos-ayos din natin yung mga schedule dahil parang nilalawakan din naman po natin ang pagtingin sa mga bagay po na to. Pero may pagkakataon, hinihingi talaga siya ng mga sandali na kailangan mag-decide po tayo sa mga bagay po na yan. Okay? Ang kadalasan po sa mundo na ginagalawan po natin, laging sanay po tayo ng ganun This is enough. Sino po sa inyo yung nung estudyante, school bukol kayo? Yung binibilang-bilang ninyo talaga yung sagot ninyo. Yung 50 items, tapos nakakasigurado ka na tama yung 25, pinapasa mo na. Kung ganun po kayo, tabla-tabla lang po tayo. Ganun din po ako. Parang makakuha ng C, makakuha ng 3, sabi ko parehas lang yan. Gagraduate din naman tayo pare-parehas. Okay? At ganun po sa exam, pag sure na po ako sa sagot, alam kong passing naman, 75, okay na po sa akin yan, hindi ko na pinahihirapan ng sarili ko. So, baka yung iba naman dito talagang hindi natin alam. Baka naman talagang kayo po ay cum laude. Yan. Talagang nagpakadalubhasa po kayo. Okay naman po yon mga kapatid. Pero meron pong ganun talaga. Sanay po tayo parang eto na lang. Okay? Pasado rin naman. So, yung sinasabi natin, bumaboundary lang tayo. Pero kailan po yung enough is enough? Hindi po yun Dapat abounding in every good work. At ito po mga kapatid, ang isang bagay na dapat po nating makita. Ang sinasabi po ni Paul dito, hindi po iyan work na basta work lang. Ano ang sabi sa verse? Ang linaw, in the work of the Lord. So, in-entrust po sa atin yan. Habang ginagawa mo yan, it is not the work that comes from the church. Hindi ito trabaho para sa church. Minsan, ang dami ko talagang ginagawa sa church Dapat marami tayong ginagawa para kay Lord. And it will change your perspective. Sabi po diyan, in the work of the Lord. It is the Lord's work. Hindi ibinigay lang, pinagkatiwala lang sa atin ng church. So, could you imagine that mga kapatid? Habang may ginagawa kang bagay, si Lord talaga nagpapagawa nito Kasi sabi, in the work of the Lord. So, hindi para isatisfy yung church, yung pastor, yung LCC, hindi. Kundi po para i-please po natin ang atin pong Panginoon. Sabi sa 2 Corinthians 9:8. Yan. Baka sabihin natin, wala naman akong gift, paano naman magkakapatong-patong ang ministry? Yan. Wala naman talaga akong magagawa. 2 Corinthians 9:8. Sabi po sa verse, at magagawa ng Diyos na ibigay sa inyo ang higit pa sa inyong mga pangangailangan. Para sa lahat ng panahon ay maging sapat kayo sa lahat ng bagay at lagi ninyong matulungan ang iba.
so that you may abound in every good work. Yan. Magagawa ng Diyos na ibigay, yan, i-supply sa atin ang mga bagay para, sabi diyan, may magamit kayo sa pagkakawang gawa, may magamit kayo sa pagtulong sa iba. And God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work. Sabihin nga po natin, abound. Pwede po palang ganun talaga. Mag-abound tayo, managana tayo sa lahat ng gawain. It is the work of the Lord. And lastly, mga kapatid, from this verse, 15:58, see, be confident of the outcome. Be confident of the outcome, knowing that in the Lord, your labor is not in vain. Okay? Yung po mga faithful Corinthians, sure po sila, meron po silang knowledge na yung magandang ginawa po nila out of love and thankfulness to God ay hindi makakalimutan ni Lord. Can you say amen to that? Yung ginagawa mo na may pag-ibig talaga, ginawa mo dahil nananampalataya ka sa Kanya, hindi makakalimutan ng Panginoon. Alam po ninyo, sa totoo lang, minsan nawawalan ka ng confidence dun sa ginawa mo lang dahil sa, yan, parang worldly, sabi natin, responsibility. Nag-work ka sa isang opisina, meron kang pinaglingkuran, so gaano ka tiyak na may mababalik sa iyo? Pwede rin siguro, pero hindi ganon ang guarantee. Pero dito po, binibigyan ng katiyakan, knowing that in the Lord, your labor is not in vain. Alam po ninyo yung binabanggit po ni Paul na labor, it is more of working in his hand. Yung parang pinakita po talaga niya yung effort. Hindi po yung parang nagkukuman lang siya, may trabaho na gustong ipatapos, tas nagkukuman lang siya. Ang pinapakita po niya dito, pag labor, hard work po yan, ginamitan po talaga yan ng effort. Ginamit po niya yung kanyang mga kamay. At yung sinasabi po diyang, knowing that in the Lord, your labor, yung labor na binabanggit is more on the ministry, more on sharing the Word of God, more on praising the Word of God. At alam po natin, si Paul, hindi po nagkulang. Kaya po, ito po ay encouragement po niya sa mga mananampalataya sa Korinto. Ang God, hindi niya pwedeng i-overlook anumang bagay na ginawa po natin sa Kanya. Be confident of the outcome. Ang outcome po dyan, sure po yan. It may be later, maaaring hindi. Bakit parang ang tagal? Pero, alam po natin, ang God, hindi niya pwedeng, hindi gagantimpalaan ang sino mang gumawa ng mabuti para sa Kanya. Okay po? Natatandaan po ninyo si Mordecai. Si Mordecai, hindi po siya na-reward doon po sa pagsusuplong po niya na may threat po ang hari. Pero nung wala pong magawa yung hari, isang araw, binuksan po niya yung talaan at nakita na si Mordecai pala hindi nabigyan ng reward. Kaya na po yung time. Maaring hindi po kaagad, pero hindi po papayag si Lord na malimutan po niya na hindi po gantimpalaan, i-reward yung mga tao na nagpagal, gumawa na may pag-ibig sa Kanya,
knowing that in the Lord, your labor is not in vain. Unmoved, mga kapatid. Hindi po tayo dapat matinag sa tatlong bagay po na ito. Stand on your ground. Maging matibay po tayo dito, mga kapatid. Dapat po, nagpapatuloy po tayo. May lakas po tayo ng kalooban. Abound in every good work. Huwag po nating ilimit yung gagawin po natin para sa Panginoon. Dapat umaapaw. Dapat po, actually, ang iniisip kong salita, dapat nagpa-flourish. Ayan. Yumayabong ang atin pong ginagawa para sa Panginoon. And then finally, mag-expect po tayo, be confident na ang Panginoon, He is faithful, that He will reward us sa mga bagay na ginawa natin para sa Kanya. Tayo pong lahat tumayo, mga kapatid. Tayo po ay mananalangin. Lord, maraming salamat po sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa inyo po mga salita. Salamat po, Panginoon, na kayo po ay Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Kayo po, Panginoon, ay Diyos na nagbabalik ng anumang bagay na amin pong nagawa para po sa inyo. You are faithful to your promises, Panginoon. Panginoon, loobin po ninyo, magkaroon po kami ng lakas na patuloy upang makagawa, Panginoon, ng patuloyan sa inyo. Maibigay pa namin, Panginoon, yung best namin para sa inyo. Salamat po sa inyo. Ito pong aming panalangin. In Jesus' name, amen and amen.